Yan. Good afternoon mga idol. Good afternoon. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli yung lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Pero mga idol shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer. Gayon din sa ating mga follower. At kung matatandaan yung mga idol, yung mga nakarang araw, meron tayong tinalakay tungkol sa aming trabaho sa Lupon, taga Pamayapa. Pero yung tinalakay namin na yun, kung tawagin yung pre-mediation. Sa pre-mediation. Kasi sa amin, kaya meron kami naka-duty na Lupon for the day, para pag may mga ganong reklamo na inakyat sa taas, at kaya namang ayusin, inaayos na namin. Yung tinatawag na pre-mediation. Walang barangay case yun. Oo, kumbaga, mediation lang yun, para mapagkasundo yung magkabilang panig base sa kanilang problema. Tulad nga kahapon, meron kaming inayos na problema, buti naman nagkasundo sila dahil yung ayon doon sa complainant, itong nirereklamo niya tuwing malalasing nagwawala at nambubulabog. At bukod pa raw nagbabanta raw na pagpapapatayin sila. Kaya sa sobrang takot ng complainant, nag-file na ng reklamo para kasiguro siya na yung taong yun hindi itutuloy ang banta na papatayin sila. Ngayon, ginawa namin mga idol, pinatawag namin yung inireklamo. Oo. Ngayon, nung magkaharap-harap sila sa aming tanggapan, nagkaroon ng mainitang diskusyon kasi nga, ayaw aminin nung respondent na nagbabanta siya tungkol doon sa kanyang mga complainant. Ngayon, inamin niya na nagagalit siya, nagwawala siya, tapos nagmura siya, pinagmumura niya, pero wala raw siyang sinasabing binabantaan niya na papatayin sila. So sa madalit sabi, nung magkaharap-harap nga, at syempre inusisa naming maigi kung ano talaga ang sistema, hindi talaga niya inamin na nagbanta siya. Ganun pa man, doon sa naging amicable kahapon, inilagay pa rin ng complainant yung sistema ng pagbabanta doon sa tinatawag na terms and condition. Dahil ang nakalagay doon sa terms and condition niya, sakaling kung anong mangyari sa kanila, wala namang iba silang kaaway at walang ibang nagbabanta, wala ibang mananagot kundi itong respondent na inireklamo niya. Ngayon, in fairness naman doon sa respondent, kasi alam nyo, talaga sa totoo lang, pag ang tao lasing, kung ano-anong nabibitawang salita at nakakarating kung saan-saan. Ngayon, pinaliwanag namin doon sa complainant na yung pagbabanta maraming klase. At sinabi ko nga doon sa complainant, kung binabantaan ka niya na pagpapatayin niya kayo, pag ang tao na kain o lasing, yung banta na yun pwedeng mangyari noon ding araw na yun. O yung buong magdamag, hindi yan lilipas, mangyayari yung banta. Pero pag lumipas ang maghapon, magdamag, bunga lang ng kalasingan yun. Pinaliwanag namin sa complainant kasi malaki takot ng complainant. Ngayon nga, in fairness naman doon sa respondent, pinagawa namin siya ng salaysay na nangangako siya na yung pagbabanta na ibinibintang sa kanya ay hindi niya gagawin. Oo. At pumirma siya sa baba. Nangako siya na hindi na rin siya uulit. Bukod pa roon, ang gusto nung may-ari, nung bahay, nung tenant, nung landlord nila, paalisin na siya roon. Kasi nga, sabi nung complainant, patagal na raw sila dyan, mula lang daw nung dumating yung taong yan, nabulabog sila. Dahil sa tuwing magiinuman daw at malalasing, yun nga, nagwawala. Oo. Kaya maging yung may-ari nung bahay na inuupahan, nagdesisyon na rin na paalisin sila. Oo. At nagbigay nga ng taning ng isang buwan. Mula December 20 hanggang January 10 na kailangang
umalis na sila doon sa inuupahan. At nangako naman din yung respondent na aalis sila. Sabi nga namin, para wala nang gulo at wala nang ano, balis na lang kayo dyan kasi nung wala pa raw kayo dyan, tahimik sila eh. Nung dumating daw kayo, naging magulo na ang buhay nila. Siyempre, di mo masisisi yung complainant kung malaki takot, di ba? Lalo't ganun may pagbabanta. Kaya naman, kaming sabi, sa maikling sandali ng aming talakayan, inaayos naman namin sila. Kaya lang yung mga ganung pangyayari, premediation yun, walang barangay case yun. Although may record sa amin yun. Oo. Sa premediation. Kaya yung mga ganung sistema ng mga reklamo, kapag kaya rin lang ayusin, hindi na yun nagkakaroon ng barangay case. At kung minsan, sa premediation nga, hindi na yan umaabot sa aming barangay captain. Oo. Kaya lang makakarating sa barangay captain namin yan, doon sa premediation, hindi namin sila naayos. Ayaw talaga makipagkasundo ng complainant. Ayun, kakaroon ng barangay case yun, magpapile na siya ng formal complaint. Base doon sa kanyang inirereklamo. Buti naman, kahit paano, naayos naman namin sa pamamagitan ng premediation. Ayun, nagkasundo sila. Yan ang kagandahan ng lupon for the day na naka-duty. Dahil kasi nga, hanggat maaaring maayos pa lang at hindi na makarating sa barangay captain o kung saan-saan, inaayos na. Dapat nga yung mga ganung premediation doon pa lang sa Bantay Bayan, pagka ganung mga uri ng reklamo, naayos na nila dapat yun. Itong inyong lingkod, nung ako'y nasa Bantay Bayan pa, mga idol, kapag mga ganung klase ng reklamo, hindi na yan nakakarating sa aming barangay captain. O hindi na yan nakakarating sa lupon, taga-pamayapa. Dahil doon pa lang sa lamesa namin, ako bilang desk officer, DO, pag pinatawag ko yung respondent na nireklamo at nagkaharap-harap sila, right there and then, inaayos namin. Nagkakasundo naman. Kasi, inaano rin namin na kung sakaling hindi kayo magkakasundo dito, malaking problema nyo pareho yan. Dahil unang-una, gagastos na kayo dyan. Sabi ko sa complainant, pag hindi ka makikipagkasundo, magpapile ka ng formal complaint, babayad ka ng tinatawag na barangay fee. Doon, base doon sa complaint mo. Ngayon, kung kaya naman natin ayusin dito at gagawa tayo ng amicable dito, pipirma siya sa logbook, base sa sistema ng gusto mong mangyari, ayun, naayos naman. Kasi kahit sa tanggapan pa lang ng Bantay Bayan, kung gusto nilang ayusin yan, kaya nilang ayusin yan kasi peace and order nasa larangan sila ng peace and order. Kaya kung kaya nilang ayusin sa lamesa pa lang nila, total, pambarangay lang naman kaso yan, pambarangay na problema lang yan, dapat doon pa lang sa lamesa nila, inaayos na yan. Kaya lang, siyempre, may mga Bantay Bayan naman na parang doubt sa mga pangyayari, ano nga naman ang silbi ng lupon kung hindi nila iaakit sa lupon yung problema. Diba, tama rin sila. At mawawala naman kami ng trabaho kung puro sila na lang ang mag-aayos. Kagaya nga kami nung Bantay Bayan pa ako, walang umakit na reklamo sa aming barangay. Doon pa lang sa lamesa namin sa pagkakasundo namin. At ang maganda pa dyan, sa lamesa pa lang namin, pag napagkasundo namin sila, ang ending nun, happy, kainan. Nagkakaroon. Pag natuwa yung complainant Romeres pa, may dalang pangmerienda At the same time, pati yung respondent, ganun din. Nakagandahan, pag marunong kang mag-ayos ng reklamo, doon pa lang sa lamesa ninyo. Di ba, tama? Ganun, mga idol. Ayan, kinukwento ko lang naman sa ating mga idol, yung mga sistema. Kasi nga, hindi naman, sabi ko nga sa inyo, nung unang mag-vlog tayo tungkol sa Iglesia ni Cristo, sabi ko sa inyo, hindi talaga yun ang linya ko. Kailangan ko ng palinya sa ganun dahil nasa mga napapanood ko at nakikita ko. Naging trending kasi yung Iglesia ni Cristo kaya, yun. Pero ang linya talaga ng pagbablog ko tungkol sa ganitong sistema. Tungkol sa trabaho namin. Kasi nasa larangan ako ng serbisyo publiko. Dito sa aming barangay bilang lupon, taga-pamayapa. Kaya kung meron kayong mga nais tanong at nais na malaman tungkol sa sistema ng trabaho ng mga lupon, lagay nyo lang dyan sa comment section.
O, para matalakay natin. O, kung meron naman kayong comment, ay ilagay nyo rin dyan para matalakay natin. Pag lagi nyo pinapanood ng programa namin tungkol dito sa sistema ng trabaho namin sa Barangay Justice System, marami rin kayo matututunan. Kaya lang, may mga idol tayo na hindi nila type ang ganitong content. Di ba? Mas type nila yung content na nagkakaroon ng kagaya sa Iglesia ni Cristo, yung mga talakayan na ano, ganon. Pero ang Barangay Justice System kasi, pag yan ang kinontent, tila hindi nila type yung mga ganong sistema. Di ba? Tama? Hindi naman natin masisisi yung ating mga idol dahil kasi kanya-kanyang ano yan kanya-kanyang kursunada yan kung hindi nila kursunada yung ganitong sistema, wala tayong magagawa. Di ba? Tama? Pero kung manunood lang sila lagi ng ganitong programa natin, at kung magtatanong sila para matalakay natin, marami silang matututunan tungkol sa sistema ng Barangay Justice System. Ano mga idol? Sige, tumapik pa tayo ng ibang topic. Nabanggit ko nga sa inyo na ang talagang linya ko sa pagbablog ng ganito tungkol sa aming serbisyo publiko bilang Barangay Justice System. At bukod pa dyan, yung mga idol ko dyan, yung mga nasa larangan ng ghost exploration, yung mga idol natin dyan na nasa larangan ng mga tinatawag na mga kababalaghan, yung mga anting-anting dyan, mga gimat. Ayun, minsan binablog ko yun. Kasi, kasama nyo sa, kaya naman mga vlogger kahit anong klase ng iba-vlog natin, basta mapapakinabangan ng ating mga viewer diba? Okay lang yun. Importante lang, huwag tayong maninira ng ating kapwa vlogger. Oo, mga idol ko lahat yan, wala akong pwede siraan dyan. Kahit hindi ko nga kursunada yung kanilang binablog, okay lang yun, normal yun kasi kanya yun Sabi nga, walang basagan ng trip. Diba? Tama mga idol. Kaya yung mga kapwa natin vlogger dyan, kung anong trip nila, huwag mong babasagin. Oo, kung ayaw mo, di huwag mo panoorin. Ganun lang naman Tulad ako, yung mga binablog kong ganito, alos walang nanonood dahil hindi nila type At least hindi nila binabasag yung trip. Masama pa nga, doon sa binlag ko tungkol sa Iglesia ni Cristo may mga bumabasag ng trip may mga nagbabas Pero okay lang yun, normal lang yun sa isang vlogger na ibabas ka, di ba? Tama? Kaya kung ayaw mong mabas ka at pusong mamun ka, huwag mong linyahan yung pagbablog. Oo, di ba? Tama? Palibasa ako, hilig ko to, para sila, magbas sila ng magbas. Basta importante, idol ko sila. Kahit anong sabihin nila, idol ko pa rin sila. Ganun lang naman, di ba mga idol? Basta idol mo isang tao, wala kang yun sa kanila. Kaya ako, kahit nila, ibas nila ako, okay lang yun. Normal yun sa isang vlogger. Pag pusong mamun ka, tigilan mo na yung pagbablog. Di ba tama? Dapat lang yung sabi nga nakalagay din sa Biblia marunong kang tumanggap ng mabuti. Ayun nga, yung pinapupurihan ka sa pagbablog mo. Inaayunan yung mga pagbablog mo. Tapos ayaw mong tumanggap ng masama. Yun naman yung kung ano-anong ibinabato sa'yo. Sabi nga sa Biblia kailangan kung marunong kang tumanggap ng mabuti, marunong ka rin tumanggap ng masama. Hindi naman yung puro mabuti lang. Kailangan balance. Di ba? Ako ganun. Papurihin nila ako. Okay lang sa akin. Ibas nila ako, ayos pa rin. Huwag kang papa-epekto sa mga nagbabas sa'yo. Kasi, sino ma-epektuhan? Hindi naman sila, ikaw di ba? Pero kung hindi mo papansinin yun, ride on ka lang. Sabi nga, ride on ka lang, baby. Sasawa din yan. At sa kababas nilang ganyan, minsan, diyan ka pa minsan papatok Gano'n mga idol. Kaya napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga, anong mga nakaraan nga, gano'n akong ikinuntin, yung tungkol sa barangay mediation, mahaba yun, may isang oras yun kasi tinapos ko yung hearing. Binidyoan ko, tinapos ko yung hearing. Pero nagkasundo naman sila. Ang tagal nga lang. Kaya lang may mga pangyayari kasi na okay na sana, uulit-ulitin yung pangyayari. Kaya nga sabi ng clerk namin, si Buddy Lorma, huwag na natin balik-balikin yung nakaraan kasi babalik na naman tayo sa umpisa hanggang sa magkakagalit na naman kayo. Oo, may nangyari na nga sa amin noon yan Nakaset na ng amicable Nakaset na, tinatype ng clerk namin amicable settlement
Kinilit nung isa naming kasama sa Lupon. Inungkat yung mga pangyayari. Inurirat. So, nag-init na naman yung complainant. Nag-init yung complainant, tapos nag-init din yung respondent. Kamukat-mukat imbis na amicable settlement na nangyari. Nauwi sa certification to file action eh. Oo. Nauwi sa certification to file action. Kaya kami gano'n, pagka may mga gano'n na naramdaman namin na parang nagkakaayos na, yun nga, pag mabubuksan ulit yung pangyayari, binabara na namin agad. Hinaharang na namin. O, wag na natin umpisahan ulit sa umpisa. Oo, tapos na yun eh. Dito na tayo sa pagkakasundo. Di ba? O, sa tanong sa sagot lang, gusto nyo ba magkasundo o hindi? Ganun, kaya tayo nandito para pagpagkasunduin kayo. At yun ang purpose namin. Hindi yung pagsasyapuli namin kayo, di ba? Hindi naman kami papayag doon. At sa harapan namin, magsasyapol kayo. Di ba? Parang binastos nyo na kami noon. Ganun mga idol. Kaya ang trabaho namin bilang Lupon tagapamayapa, sa larangan ng serbisyo publiko, pagkasunduin ang magkabilang panig base sa kanilang nagiging problema. Yan. Kaya mga idol ugaliin yung manood ng programang ito para may mga matututunan kayo. Oo. Kasi marami sa ating mga idol dyan na walang alam sa ganitong sistema. O kaya minsan may mga pag may nag-file ng complaint, nagkaroon ng problema, parang hilong-talilong. Oo, pero kung alam mo at nanonood ka ng ganito at nagkaroon ka ng problema tungkol sa iyong kapitbahay, alam mo sistema. O kung paano mo siya reklamo at kung paano kayo magkakasundo. Kasi pag hindi naman kayo nagkasundo, sa certification to file action kayo ng mga lupo na hawak sa inyo. Kasi ganito yan, 3 consecutive hearings sa barangay captain, yung tinatawag na mediation. Pag hindi kayo napagkasundo ng barangay captain, ibabato kayo sa lupon. O, lupon tagapamayapa. Pag nasa lupon tagapamayapa na kayo, ganun din ang proseso. 3 consecutive hearing din. Pag hindi pa rin kayo nila nakapagkasundo, at saka lang kayo, isa certification to file action para doon na kayo sa taas. Oo. Pero yan, nabanggit ko na sa mga unang video, bago namin kayo i-certification to file action, sinasabi namin sa inyo yung mga consequence. Oo. Una, ikaw complainant, dito ka na isang pareklamo mo. Papaliwanag na namin sa iyo, gagamit ka na dyan ng abogado mo. Gagamit ka na dyan ng testigo mo. Gagamit ka na rin ng ebidensya mo base doon sa inirereklamo mo. Di ba? Tama. Yung respondent naman na nirereklamo mo, bubuntot lang sa iyo yun eh. Oo, lalo't ayaw niyang aminin yung binibintang mo. Susundan ka lang nun. Oo, kaya lang, ikaw na nagrereklamo, kailangan may proof ka. O may proven ka tungkol sa nirereklamo mo. Lalo pag itinaan doon sa tinatawag na arbitration, pag yun ang ginamit na proseso, para ka nang nasa husgado nun. At kung ano, maging desisyon, yung tatlong lupo na hawak, yun ang kinakatigan ng batas. Oo. Yung tinatawag, magkakaroon ka ng tinatawag na arbitration award. O, arbitration award. Ano ba, nanalo ng respondent, siya magkakaroon ng arbitration award. Kung ikaw naman complainant ang manalo, ikaw magkakaroon ng arbitration award. Sino sa inyo magwagi sa sistema ng talakayan nyo? Pero bihira ang ginagamit yon. O, bihira. Kalimitan ang ginagamit, yan lang, mediation at saka conciliation. Oo, kasi masalimuot nga yun para ka na rin husgado nun kapag ganun ang ginamit mong proseso. At pag nagkamali ka doon, baka ma-technical ka. Kaya bihira gumagawa nun. At yun, pangkaraniwan, ginagamit yung ganung arbitration, halimbawa, may ninakaw, malaking halaga, ninakawan, o kaya, binugbog, pinagtulungan, yan. Ganon. Pero kung mga simpleng kaso lang naman, conciliation lang yan, tsaka mediation. Kaya lang, minsan may mga kabarangay tayo na kahit simpleng kaso lang, pinalalaki. Oo. At alam niyo ba, ito karagdagang kaalaman nyo, kahit i-file namin ng certification to file action ng reklamo mo, kung ikaw ang complainant, kapag nasuri ng prosecutor yung reklamo mo na mababaw ang sistema o kulang ka sa talagang ibabalik yan sa barangay at doon tatapusin. Whether like it or not, mauuwi yan sa amicable settlement.
Oo. Kasi hindi na nga tinanggap sa taas eh. Ibinalik sa barangay para ayusin kayo eh. Oo. Ganun din ang magiging sistema. At kung mababaw lang yan, makapagalitan ka pa ng prosecutor. Inaayos na pala kayo ng lupon eh. Bakit ayaw mo makipagkasundo? Oo. Kasi ang katiwala ng iba, baka ulitin, keso baka sa primero lang, ganun. Tapos pag tumagal, ayan na naman. Kaya nga meron terms and condition eh, napipirmahan siya eh. At sa pagpirma niya ng terms and condition, doon na kasalalay ang karapatan niya, doon din nakasalalay ang karapatan mo. Oo. Doon sa terms and condition na pipirmahan nyo pareho, nakasalalay doon ang karapatan nyo ng bawat isa sa inyo. Oo. Pag yung complainant, halimbawa, nagkaroon na ng amicable, yung complainant ang nag-provoke, naulit yung pangyayari, mananagot siya sa batas. Pero pag yung respondent naman, halimbawa, nagkaroon na ng amicable, hindi nagbago yung respondent, ganun pa rin, pwede nang irekta ng complainant yung kanyang reklamo. Ipapakita lang niya yung tinatawag na amicable settlement. Pagkatapos, sabihin niya, hindi nagbago, ganun pa rin ang ginagawa. Yun, hihingi lang siya ng konting certification sa sa barangay, na katunayan hindi siya nagbabago. Kinausap niya ulit yung lupo na humawak. Sir, hindi naman pala nagbabago to eh. Walang saysa yung ginawa natin eh. Ito ko, diretso ko na to. Ganon. Kaya nga, akala nila yung basta sinabing amicable, ganon-ganon lang. Hindi. Nandun ang karapatan ng bawat isa sa inyo. Oo, yan ang dapat malaman ng ating mga kabarangay. Kaya sabi ko, panoorin niyo palagi yung programa natin ganito. At hindi lang sa akin, yung ibang programa pa ng aming mga kapwa lupon. Hindi lang naman ako nagpo-programa ng ganito eh. Meron pang mas magagaling sa akin na detalyado yung kanilang programa. Kasi may mga magaganda silang gadget at meron silang magagandang hindi kagaya ko, ito, cellphone. Siyempre, mga idol, pipitsuging vlogger lang naman tayo. Hindi pa naman tayo talaga professional na eh. At the same time, hindi pa tayo namamonetize eh. At saka monetize sa ganito, di ba? Ganun lang. At saka, ba't tahilig mo mag-vlog? Wala kang pakialam, mamonetize ka hindi. Kagaya ko, wala akong pakialam kung mamonetize ako o hindi. At ako magbablog. Importante lang, hindi ako makakalabag sa tinatawag na community standard. Di ba? Sa mga susunod natin video, ano ba gusto nyo talakayin natin ulit? Talakayin natin ulit yung tungkol sa Iglesia ni Cristo o yung sa mga kababalagan na ating mga nasasaksihan sa kapwa nating mga content creator. Marami tayong pagpipilian. Ilagay nyo sa comment section kung anong gusto nyo topic natin sa susunod na ating kwentuhan ito. Salamat na marami mga idol at sa next sandali ay sinamahan nyo ako. Ito pong muna inyong lingkod, si Boyet. Pero kung bago ka pa idol sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi ka rin maging updated sa ating mga video. Mga idol, ito pong muli inyong lingkod. Pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli. Alam.